Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Excited ka ba masyado magtrabaho, Tita Chacha? Eto na po. Ready na po para maghatid ng magandang balita, Pastor Jeff Eliscopides, para po sa ating The Daily Brad. Good morning, Pastor! Good morning, Cha. Yan, si Chacha. Excited na excited. Excited Good eh. morning. Pastor, grabe, mukhang malamig dyan sa kinalalagyan mo ngayon. Grabing hangin Sana Damang-dama all. ko dito. Nasaan ka na ngayon? Andito lang sa isang lupalop ng mga banyaga. Oh, Anyway, secret. Oh, sige, Pastor. Oo, Cha. Oo, kami ni Ate Grace mo is celebrating our 30th wedding anniversary. Wow, achievement yan, Pastor anniversary. Jeff. Oo Grabe nga, naman. Mabait si Lord, Mase. Oo, Thank happy you, Lord. anniversary, Years. Pastor Jeff. Ano bang maipapayo mo sa amin ni Mase para umabot din ng aming mga pagsasama 30 ng 30 years? Isa lang ang maipapayo ko sa inyong para sa mga asawa nyo. Pagbigyan nyo lang lagi yung gusto nila. Yan. Sa asawa na lang Oo. namin pinasabi. Ang pinakamagandang payo ni Pastor Thank Jeff you. talaga. Pakilakasan Oo. ulit, Pastor, para sa mga lalaki pong nakikinig ngayon. O kaya Aaron makinig, ha? Para daw tumagal ng 30 years. Si Direk Joey, andyan Kapag pa. happy si Erwin Mrs. makinig. Oh. Happy si Mrs. Oh. Pag happy si Mrs., tahimik ang bahay. Happy Yeah. wife, happy Happy life. wife. Oo. Happy Alam life. nyo na, pagbigyan nyo na lang kami. Ganun talaga yun. Oo. Huwag mo na ipilit na tama ka. Pilit mo lang masaya, Mrs. mo. Okay na yun. Hoy, sana narinig mo yan, Carlo Gahol. Pero ha? anyway, seriously, si May- Lord, may napakabait ano ko. siya. Traffic. Oh, Carlo, alam mo na. Yes, Pastor, eto na. Ready na kami ni Mase na pakinggan ang magandang balitang hatid mo sa amin ngayong Wednesday morning. Well, yun nga, nagpapasalamat din kami ni Grace kay Lord. Yung faithfulness niya. 30th anniversary namin, I got married at the age of 5. So alam niya na edad ko ngayon. Hindi, joke lang. So matanda na po ako, okay? Bata lang ako nag-asawa. Oh. But again, nasa Holy Week, nasa Holy Week message tayo. May tanong lang ako, natanong niyo po ba why Jesus had to die? Alam niyo po yun, bakit ba kailangan niya mamatay, di ba? Well, pag-usapan natin muna yung about utang. Kapag may utang ka, hindi pwedeng sorry lang yung bayad, tama? I-try mo nga sa bangko yan, di ba? Sorry po, wala ako pambayad. Okay po, bye-bye. Hindi pwedeng sorry lang ang pambayad sa utang, tama? Pag may tao may utang sa'yo, yeah, okay yung sorry mo, pero it requires payment. And here's the truth. Yung po ating mga pagiging makasalanan, the Bible says, for all have sinned. Lahat daw po tayo makasalanan. In fact, sabi sa Psalm 51:5, the moment nga tayo panganak, meron na tayong inuutang na kasalanan sa Diyos. Because through Adam, sin entered the world. So, pag tinignan mo, yung pagkamatay po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, it's a payment for our sin sa Ama sa Langit. Kaya po, in a deeper level, do we really understand how serious po yung sin is? Or minamaliit lang natin minsan, okay lang yan, mabait naman ako eh. Okay lang yan, tumutulong ako sa mahirap. Nag-donate naman ako ng basketball court, pwede ko na itong i-corrupt tong daan-daang milyon na to. Are we trying to say na yung salvation, magpunta sa langit, ay makukuha ko through good works? Now, gusto ko lang kayong i-encourage sa isang Bible verse na ating topic ngayon, Ephesians 2 verses 8 to 9. Sabi po rito, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. Very short lang po, pagbigyan nyo na ako ngayon dahil Holy Week naman. Una po natin dapat tandaan, yung sin demands justice. For the wages of sin is death. Hindi pwedeng nagkasala ka and then walang kabayaran. God is not just loving, but He is also just. Nagdidemand siya ng payment for the sin na kinumit natin. Pangalawa po, because we could not save ourselves, God sent His Son to pay for the sin that we owe to Him. Kapag tinignan niyo po ito, bakit ganun? May utang tayo sa Ama sa Langit, siya rin nag-provide ng pambayad. Kasi po, we cannot pay for our sin. Sabi sa Bible, not by good works. Para daw hindi tayo makapagyabang sa Diyos. Kung feeling mo mabait ka, pupunta ka sa langit, good people don't go to heaven. Only forgiven people will go to heaven. Those people who receive the forgiveness that Jesus accomplished po dun sa cross. Kaya as I end, gusto ko lang po kayong encourage. Because love chose the cross, si Jesus po chose to die for you and me. While we were still sinners,
Christ died for us, sabi po sa Romans 5:8. Kaya let that sink in for a moment. Hindi po namatay si Jesus para lang ikaw sumaya. Hindi siya namatay para guminhawa buhay mo. No, namatay siya upang mapagbayaran ng kasalanan mo. He did not come para tayo maging happy. No, He came so that you and me may be holy. Because without holiness, no one will see the Lord. Kaya the cross was not an accident. It was an act of love. Lahat po tayo, kung hindi nakialam si God sa history by sending His Son, lahat tayo po pupulutin sa kangkungan. Lahat tayo sa impyerno tayo pupunta. Kaya ito lang yung ending ko sa inyong tanong. Ano ngayon ba ang way mo para mapunta sa langit? Are you still trying to do good to get to heaven? And yet the Bible says it's only through Jesus Christ we will see the Father. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one will go to the Father except through me. Kaya po sabi sa Ephesians 2:8-9, it is only by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Tayo mangnalangin. Panginoon, salamat po. Because if salvation is by works, so Lord, walang kwenta yung pagpapadala ng anak mo dito sa lupa, pagpakamatay sa krus upang kami maligtas. Kung pwede naman pala namin gawin by our own doing. Kaya Lord, thank you because salvation is by grace. We don't deserve it, but you gave it anyway. Kaya Panginoon, ngayong Semana Santa, habang nag-reflect kami, Lord, hindi natapos ang kwento sa krus. On the third day, pagdating ng linggo, ikay nabuhay upang maipakita sa amin, sa aming mga naniniwala sa iyo, na one day magiging ganun din kami. We might die physically, but we're gonna enjoy heaven throughout eternity. Kaya Panginoon, salamat po sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago by sending your Son to die for us. And on the third day, bumangon siya sa pagkamatay upang kami ay tuluyang maligtas. Salamat po sa kaligtasan na yon. In Jesus' name, amen. 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 Maraming salamat, Pastor Jeff Eliscopides. So, ito na yung ina-anticipate natin na pahinga. Nag-iisang pahinga ng mga Yes. nasa mundo ng media itong Monday, Thursday, and Good Friday. So, sa Monday ka na namin Yes. makakasama, Pastor Jeff, kung nasaan ka man ngayon. Meron ka ba mga Yes. gusto pang sabihin sa mga nakikinig at nanonood sa atin? Well, at sila naman gusto ko sabihin talaga, Cha. For day one, ito naman talaga pinopropagate natin dito. Salita lang po ng Diyos. Huwag lang pag Semana Santa tayo nagiging holy, hindi kakain ng mga karne, hindi po nakukuha sa ganun yon. Patuloy tayo lumapit sa Diyos, patuloy natin sundin ang mga katuruan ng Diyos upang tayo mamuhay na naayon sa Kanyang mga kaluguran according to His will and to His purpose. So, thank you, Cha. Thank you, Mase. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.